Yo guys, what is up? This is Koro at syempre welcome back dito sa ating channel. And for today, pag-usapan natin is all about Legend of Ymir. So dito, di-discuss ko yung ating tips and tricks na part 2. So if ever hindi mo pa napapanood yung ating tips and tricks na part 1, I suggest panoorin mo yun para syempre mas kumpleto yung alam nating tips and tricks. If ever naman may mga nami-miss ako na alam nyo, pwede nyo siyang i-comment sa ating comment section at syempre, i-feature natin yan sa ating next video. So yan, tara, proceed tayo dito sa video natin with Legend of Ymir. So yun guys, as you can see, ito yung ating character. And una nating di-discuss, umpisa na agad natin, is yung understanding of skills, potential, at syempre yung effects natin katulad ng bash. So ano nga ba itong mga to? So unang-una punta ka sa skills natin. So when pressing K, ito yung ating mga skills, nandito lahat. So karamihan ng skills ko is galing lang sa merchant or sa NPC. So if ever hindi nyo alam kung paano siya nakuha, just click lang yung ating skill. After that, click nyo lang yung learn. After clicking learn, ito yung skill book na requirement natin. So click mo lang yan. After that, makikita mo kung saan mo siyang pwedeng makuha. No? So pwede siya sa merchant. And as you can see, sa clan shop siya. Yun nga, isa sa way na makukuha mo itong skill na to is via clan shop. So guys, yung clan shop natin is pwede natin i-access syempre doon sa clan. And as you can see, 7 days after joining, tsaka mo lang siya pwedeng i-access. So ako wala pa akong 7 days dito sa aking clan. Kaya as you can see, nakalock pa siya sa akin at hindi ko pa siya pwedeng i-access. So going back sa ating skills, so pwede mo siyang i-level up din, no? So click enhance. Tapos makikita mo yung kailangan mo na pang-enhance dito. So as you can see, ito yung kailangan ko. And pwede natin siyang i-craft. Ayan. Pero hindi ko siya kina-craft kasi ang focus ko right now is itong ibang mga skills ko. So as you can see, ang level up ko is itong Frost Crow tsaka itong Vortex of Water. So next guys, discuss natin yung ating potential. So meron tayong iba't ibang potential and nakita ko sa aking past video, nalilito daw sila kung ano nga ba itong mga potential na to. Kasi guys, nakalagay kasi dito, increase Fury by 2, increase Agility by 2. So para saan nga pala itong mga to? So makikita mo dito sa lower left natin, nakalagay kung ano yung mismong effect niya. So sa Fury, for physical attack siya and physical damage. Yung Agility for accuracy and evasion. Yung ating Insight is for magic attack and magic damage. Yung Faith naman natin is for physical defense and magical defense. Yung Salvation is for health and health recovery. And lastly, meron tayong Wisdom na for mana and mana recovery. So lahat to guys, mahalaga and nagdidepende to kung ano yung mga dapat yung dagdagan. So sa akin, dahil medyo medium spender tayo, ang ginawa ko, nag-focus ako sa Insight, which is nag-increase ang aking magic attack and magic damage. And by the way guys, Volva ang aking class, so magic damage ang pinofocus ko. If ever archer ka, berserker, or warlord, ang pang-damage mo is itong Fury. Pero syempre, depende sa atin yan. Like I said, medium spender ako, kaya ito yung pinocus ko. Pero kung free-to-play ka, I suggest magdagdag ka ng Faith para sa defense at syempre, Wisdom para sa mana and mana recovery. Kasi guys, mahalagang mahalaga ang mana recovery dito kay Legend of Ymir. Kapag mababa yung mana recovery mo, tapos ang ginawa mo sa skills mo is kinast mo lahat or inauto-cast mo, madali kang mauubusan ng mana kahit meron kang mana potion. So if ever hindi mo alam, diniscuss ko yun last time, meron tayong tinatawag na mana recovery which is nandito sa atin. So as you can see, ang mana recovery ko right now is mababa. 47 lang kasi hindi ako naka-food buff. Pero kapag ginamit ko yung buffs na yan, umaabot ng 60 plus yung aking mana recovery. And kapag pinindot natin tong gear icon dito, makikita natin yung ating skills. So as you can see, pagka nagpa-farm ako, ang nilalagay ko lang is 4 na skills. So para syempre, ang aking mana recovery is 60 plus nga. Kapag naka-food buff ako, ang aking average mana consumption naman per 10 seconds is umaabot ng 62.9. So nako-cover ng mana recovery ko yung mana consumption ko. In that way, hindi ako nauubusan ng mana. Nire-regen lang ng character ko yung mana consumption ko. Meron din naman tayong iba't ibang presets dito. So hanggang 4 yan. So number 2 ko, meron akong 2 dinagdag na skills. So ginagamit ko to kapag ka nagba-boss hunt kami or kapag ka nagre-raid. So meron tayong tinatawag na boss and raid sa expedition. So next naman is yung third. So nagdagdag pa ako ng iba kong skills dito. Ito yung para hindi ko na manual pindutin or kapag ka-busy ako. Pero mostly, ginagamit ko is itong 2. Tapos, itong ibang skills ko, itong F1, F2, and F3, manual ko na lang yung pinipindot. At ginagawa ko yun if ever hindi ako busy. Pero like I said, ginagamit ko itong number 3 preset ko, which is yung all skills ko kapag ka-busy ako. At nag-a-attend ako ng boss at raid. So going back dito sa ating potential, depende nga to sa build nyo. If ever medyo nalalambutan kayo sa character nyo,
pwede kayong maglagay ng Fate para siyempre meron kayong physical defense and magical defense. So now let's move on to our next tip, which is yung things you must always buy or craft. So guys, dito sa Legend of Ymir, meron tayong mga dapat laging bilhin. So punta ka lang dito sa shop, and then punta ka dito sa exchange, and then consumables. After consumables, scroll ka, at ito ang lagi mong dapat bilhin araw-araw, no? So mana regeneration, potion 1 and 2. So 5 to every day and per character. So I suggest bilhin mo yan lagi kasi kailangan mo yan sa araw-araw na paglalaro mo ng Legend of Ymir. After that, kung meron ka pang extra, no, punta ka dito sa summon ticket and then bumili ka rin ito every day, which is yung summon ticket natin ng Valkyrie this year. And then, ito meron din tayo times 11 for weekly naman to. So, binibili ko rin to weekly, ito naman daily, para syempre madagdag to sa ating collection. So, dagdag stats din kasi guys kapag nakapag-unlock tayo ng mga this year natin at Valkyrie kahit hindi natin siya class or ginagamit. Next guys, when it comes to craft naman, punta ka lang sa craft. I think ang dapat mong i-craft dito is yung mga nasa event. Punta ka dito sa event tapos sa garnet, no? So, if ever meron kang garnet, I suggest ang i-craft mo is ito. Option enchant scroll, statue of growth, itong amber pouch, itong recharging stone, at yung drought of words. Lahat to is screen-up ko, and nag-refresh yan, no? Ito weekly, ayan. So ito per character, so dalawa lang talaga yung pwede nating i-craft nito. So ito naman guys, hindi ko sinasuggest na i-craft nyo unless gusto nyo parang gumambol. Kasi guys, hindi to 100% chance. So as you can see, pagka-click mo yung expected result, 10% chance lang yung crafting success natin dito. So next guys, sa crafting, punta ka sa normal and then scroll down ka, may makikita ka ditong antique. So dito sa antique guys, as much as possible, i-craft nyo to lahat kasi pangdagdag to sa ating mismong collection. So yung collection natin is pang-add ng ating stats. So lahat yan kinacraft ko, pero yung iba is hindi ko pa macraft kasi unavailable pa yung mga resources natin. So kulang pa ako nito, and ito is nakuha to sa Valkyrie. So pwede mo naman siyang click, makikita mo. Yan, Black Valkyrie, and then sa achievement. So, kulang-kulang pa ako dyan, guys. So, medyo marami pa akong kulang. So, kinokompleto ko pa yan. So, guys, kanina nabanggit ko na mag-craft din kayo nito. So, para saan nga ba itong option enchant scroll? So, punta tayo sa ating next tip, which is yung understanding enchantment. So, dito guys, sa Legend of Ymir is pwede kang mag-enchant ng item na may rarity na rare pataas. So, as you can see, ito yung mga items natin, naka-rare tayo. And then, ito yung ating enchantment na status. Ayan, itong parang may magnifying glass dito. So, as you can see, meron siyang additional stats and random yan, guys, no? So, medyo mahirap makakuha ng maganda. So, tsamba lang, guys, kapag ka medyo maganda-ganda yung nakuha mo. So, paano nga ba ito nag-work? So, punta ka dito sa items mo. Click mo to kung parang magnifying glass. So, pwede ka rin pumunta sa Forge, tapos Enchant. So, as you can see, ito yung mga pwede nating enchant, which is yung ating mga rare items. At pwede rin naman to, guys, itong Blazon at syempre itong ating Seal of Victory. So meron tayong iba't ibang chance, no, sa pagkuha ng mga stats at iba-iba rin per item. So for weapon, click natin yung weapon natin. Tapos pwede mong click dito kung ano yung mga possible na pwede mong makuha, additional option. So as you can see, pwede ka makuha ng physical attack or damage, magical damage, normal attack, at marami pang iba. So after that, meron din tayong tinatawag na lesser, middle, and higher. So by chance yan, so X ulit natin para makita nyo. So sa higher, ang pwede nating makuha doon is 6% lang, no? Tapos sa middle, 24% chance lang na pwede natin siyang makuha. And for lesser, 70%. So going back, ito yung ating mga stats. So for example, itong physical damage, medyo mahirap siya makuha kasi maraming pagpipilian. Bukod doon, pwede kang makakuha ng mababa lang na bonus, pwedeng middle, and then pwede ring higher. Sobrang importante nitong tinatawag natin na itong enchant scroll natin. Kasi guys, napakabilis nito maubos. Mind you guys, 200 plus yung ganyan ko dati, tapos binili ko lang karamihan sa Boodle Packs, no? Kaya i-suggest, no, kung meron kayong budget, kapag lumabas sa Boodle Packs yun, bilhin nyo. Kasi medyo nagsisisi ako, hindi ko binili yun. And yun, paubos na yung ating enchant scroll, 27 na lang, kaya nag-iingat-ingat na lang ako. So ito hindi ko na pinalitan, okay na sa akin yan, dalawang crit. Ito magic damage, no. So nakakuha tayo dito ng higher. And yun nga, ang max nito is around 2.7. So sa akin 2.65 halos maximum na siya. Sayang lang guys kasi itong isa natin is hindi masyadong maganda yung bonus natin. Pero ito naman, meron pa tayong isang weapon. Ayan, ito yung mga nakuha natin guys, papakita ko lang sa inyo. For armor naman, iba-iba rin yung dagdag. So click mo lang to para makita mo rin kung ano yung mga possible na makukuha mong bonus stats. So maganda yan guys kasi pang dagdag din yan ng ating growth power, no. So ito, physical def and crit damage def. Ayan, boss damage def. So maganda yung iba ko nakuha guys, no, blue. And then meron din mga yellow na combo katulad nito.
So sa ring, meron din tayo, or sa accessories. And then meron din tayo for our utility items. So guys, now move on tayo sa ating next tip, which is yung ating picking the right farming spot or leveling spot. So guys, ako sa level 41 with 56k CP at hindi siya ganong kataasan compared sa iba kasi meron ako mga nakitang level 41 na 60 plus talaga yung CP nila. So napakalakas na. So kayang-kaya nila siguro mag-farm sa higher level of maps. Pero ako, mas pinipili ko mag-farm doon sa mga kaya ko lang na mapa at yung nasusustain ng character ko. So yun yung pinaka-importante guys, pipili kayo nung nasusustain ng character nyo at huwag kayo masyado dun sa sobrang lalakas na monsters kasi based on my experience, for example, doon ka magpa-farm sa higher level of maps, although kaya mo siyang i-sustain gamit yung ating potion, medyo matagal ka pumatay doon kahit medyo malaki yung experience tapos malaki yung kinakain mong HP potion. So bigyan ko ng example, punta ako dun sa spot na pinupunta ko sa labyrinth. So sa labyrinth guys, level 41, although level 41 ako, nagpa-farm lang ako guys dito sa floor 1. So sa floor 1 lang ako level 35. So enter tayo. So guys, after entering labyrinth, press M lang para makita nyo yung mapa. Tapos pwede mo makita dito kung ano yung mga level of monsters per area. So dito guys, level 36. So dito yan, banda dito yung mga level 36 na yan. So itong parang 4 na cell na to. I think yun, So ina-assume ko ganun siya. So level 37, I think itong 4 na parang cell. So level 38, itong area na to. Level 39, ito. So level 40, ito naman baba, part ng mapa. So sa akin, by experimenting, para sa akin ang mas nasusustain ng character ko is around mga level 38 lang. So pakita ko lang sa inyo kung paano ako nagpa-farm dito. So pipili lang ako ng spot. So for example dito. Ayan, as you can see, ang ating experience is around 6k, 5k to 6k per mobs. Tapos makikita nyo yung damage nila sa akin, hindi naman ganun kalaki. So 100 plus, 200 plus. As long as nasusustain ng character mo yon, mas okay. Kasi guys, kung i-consider nyo mag-farm sa higher level of maps, kakain kayo ng mas mataas na amount of HP potion. So medyo masakit yun sa bulsa kapag katagalan. And at the same time, kung matagal kayo pumatay sa higher level of maps, medyo hindi rin siya worth it. Kasi syempre kung fast kill kayo, mas okay na doon na lang kayo. Kasi sa akin, for example, ito 5k, 6k. Kung pupunta ako sa higher level of maps, medyo mas malakas yung XP, for example, 10k, 12k, pero mabagal pumatay yung character ko doon. And at the same time, mas maraming HP potion yung kakainin ng aking character doon. So yun guys, yung picking the right spot of farming is nakadepende talaga sa character nyo, sa build nyo, at syempre kung meron kayong mga kasama or ka-party. Kung meron kayong ka-party, at lalo na kung scald yun, I suggest try nyo sa higher level of maps kasi syempre, mas masusustain nyo naman yung character nyo doon kasi nga meron kayong scald na healer. So next naman guys, ito I think marami rin naririto dito is yung understanding your Valkyrie and Desir. So guys, alam naman natin na swertehan tayo when it comes to summoning ng Valkyrie or Desir, pero gusto kong discuss sa inyo yung ibang part nito. So for example, itong ating parang circle dito, So para saan nga ba itong mga bilog na to? So ang ibig sabihin ng bilog na to is pwede mo siyang i-promote kung meron siyang empty na bilog. So for example, meron siyang isa pang bilog dito na wala pang ilaw. So epic, pwede siyang maging legendary. So ito namang isang epic ko, 3 na yung kanyang bilog and lahat may ilaw na. Meaning, hanggang epic lang siya at hindi siya pwedeng maging legendary. So hanap pa tayo ng iba. So for example, ito naman uncommon. So meron pa siyang isang bilog dito. So meaning, pwede siyang maging rare. So ito naman ating isang rare dito. Meron pa siyang isang bilog na extra. Ang ibig sabihin nito is pwede siyang maging epic. So kaya guys, itong epic ko, sa dalawang epic ko na to, ang mas ginagamit ko or pinapa-level ko is itong isa kasi may chance siya maging legendary. So para maging legendary to, ang kailangan ko is level 30 ko siya. So pwede ka magpa-level dito. Click mo lang level up. Click mo to, tapos click level up. So may kailangan ka dito guys, nagamit ko na kasi. So yun yung mga essence. So nakukuha rin natin yun. So yun yung pang pa-level natin. For promotion naman guys, just click promote, Tapos ang kailangan mo dito is yung level 30 nga. Kasi nga wala pa akong level 30, kaya wala pang lumalabas dito sa ating selection screen. Now guys, same goes with Desir. So Desir natin is pwede rin gawing legendary from epic. Pero nakadepende nga rin yan. Depende kung ano yung mismong Desir nyo. So sa akin ito, luckily, ito yung nakuha kong epic. So, pwede ko rin siyang gawing legendary kasi meron pa siyang isang bilog dito na empty. So, ito naman guys, itong parang si Nidhogg, pwede rin itong maging legendary. Kasi guys, dalawa pa yung kanyang empty na bilog dito. So, from rare, pwede siyang maging epic. Tapos, from epic, pwede rin siyang maging legendary. Isa pang way para ma-check nyo kung pwede siyang maging legendary is visually. So, hanapin nyo lang guys yung mga legendary dito. So as you can see sa legendary, ito, nandito siya, si Nidhogg. Ayan.
So meron din siyang legendary. So ito yung isa ko naman. Pwede siyang maging legendary talaga. So yun, pwede mong i-check via visual o kaya gamit itong ating bilog dito. Pero I suggest mas masanay kayo dito sa bilog kasi mas madali siya para hindi na kayo mag-scroll at hanapin yung desire nyo o yung itsura ng inyong Valkyrie. So katulad din siya ng Valkyrie, so kailangan mong i-level 30 para ma-promote. And syempre pag i-level up mo, click mo lang din yan, tapos gagamit ka rin ng essence. So sana nagigets nyo na kung para saan itong mga bilog natin dito for Valkyrie and Desir. And if ever may mga questions kayo, just drop them in our comment section at tatry natin yung sagutin. And lastly, dito sa ating Desir, meron tayong tinatawag na treasure. So ito yan, itong nasa lower left natin. So, itong aking epic is may 3 treasure items. So, iba't iba ng slot per Desir. So, itong ating mga rare is tigda 2 lang. I think yung legendary, 4 yung kaya niyang i-hold. Ayan, 4. So, sa akin, itong epic, 3. So, click mo tong treasure. If ever meron kang treasure, i-equip mo yan dito. And mind you guys na kapag ka-equip mo yan, hindi mo na siya matatanggal. And at the same time, kung gusto mong palitan yung isang treasure mo, made-destroy na yung isa niya. So bigyan ko ng example. So for example, itong isa natin, itong Fenrir Seal. So meron tayong hunting XP dito na 1% bonus. Pwede ko siyang palitan nitong uncommon. So meron tayong 2%. So pagka-clinic ko yan, gift natin, tapos pipili ka ng slot dito. So either palitan natin to, or pwedeng palitan mo yung isang slot. So try natin itong isang slot. Ayan, as you can see, made-destroyed na yung kapalit niya. So, click natin yung OK. So, after clicking OK, makikita mo guys na nandito na siya sa ating treasure info. So, pwede pala guys magpatong-patong. So, for example, lagay ka ng common, uncommon, tapos rare na for XP. So, ito hindi ko na siya gagamitin kasi item drop. So, hindi ko siya masyadong pina-priority. I think mas importante talaga yung XP. So, meron tayong additional 2% and syempre meron pa tayong 1% dito. So, total of 3% XP bonus na tayo sa ating hunting experience. So, guys, next sa ating tip is yung ating enhancing tips. So, marami kasi guys nakikita ko na nababasagan ng item. So, wala namang secret, para hindi ka babasagan. Ang masasuggest ko lang is huwag kayong mag-ups ng item na wala kayong extra. So, as you can see, meron ako ditong mga plus 8. Ayan, plus 8 to. Yung boots, secondary, at yung primary weapon natin. So, plus 8 din syempre yung mga kapartner niya or yung mga katulad niya. So, tandaan nyo guys, kasi kapag nabasag yan, wala kayong gagamiting item. Kung wala kayong spare item, huwag kayong mag-ups ng mag-ups. Kasi guys, meron tayong extra, so tatry natin mag-ups. So, ups natin itong boots natin. So, syempre, pipiliin natin yung itong extra muna natin. Kasi syempre, pagka nabasag, okay lang. Kung magsasucess, titingnan natin kung worth it ba siya, so 10, or i-maintain natin yung ating current na gamit. So, ayun, as you can see, nag-success siya, plus 9. So, mangyari dyan, mas mataas na yung stats nito. Pero tatry ulit natin, i-ups naman, itong isa natin na plus 8 pa. So, try ulit natin itong isa, magpa plus 9. So, yun guys, nag-plus 9 siya. So, ito pa rin yung gagamitin natin, So, try ulit natin, plus 10 naman natin, itong isang boots natin na hindi natin ginagamit. Yun lang ang tips natin dito, Ayan, katulad yan, na-destroy siya. So, kung wala akong extra, wala akong gagamiting boots. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na pag wala kayong extra, huwag kayong mag-ups. So, ang ibig sabihin yan, itong boots natin, hanggang plus 9 lang muna siya. Hindi ako magpa-plus 10 hanggat wala akong isa pang plus 9 na boots. So, same goes with our primary and secondary weapon. Pero hindi ko napapakita sa inyo yan. Kasi syempre, mag-focus muna tayo sa iba't iba nating tips and tricks. At move on tayo sa ating next tip, which is yung ating collection tips. So, when it comes to collection, guys, punta ka lang dito. And makikita nyo, pwede kang maglagay dito ng iba't ibang item or mag-register ng iba't ibang item. So, may mga bonus yan. So, depende yan kung ano yung mga nire-register nyo. So, ang tip ko lang dito is unahin nyo yung mga tingin yung kaya nyong buuin agad. And syempre, yung bonus stats niya is mag-benefit talaga kayo. So, as you can see, ang mga pinipili ko is yung mga accuracy. Ayan. So, mga general na stats. At hindi ako pumipili ng mga physical attack. Kasi guys, minsan, hindi mo napapansin, baka mapili mo yung mga physical attack yung dagdag. So, sayang naman yun guys kasi kung Volva ka, so example ko sa akin kung Volva ako, hindi ko kailangan masyado ng physical attack. Kaya as much as possible, magic attack or magic damage yung pinipili ko dito sa ating collection. At isa pang tip ko guys, huwag kayong mag-register na mag-register, kasi minsan kailangan yung item. So sa akin, for example, dito sa rare, ayan, nandito yung plus 8 ko. So hindi ko siya nire-register kasi syempre kailangan ko pa siya. Baka i-plus 10 ko pa siya sa susunod or plus 10, depende kung suswertehin tayo. So lastly, for our last tip, hindi to free. So this one is for the spenders. If ever nag-spend ka dito kay Legend of Ymir, ang tip ko sa inyo is gumamit kayo ng Wmix. So kapag ka pumunta ka dito sa ating shop, so meron tayong iba't ibang way para bumili. So as you can see,
nabili ko na yung iba. So ito nag-refresh na siya, no. So pwede mo click to. So for example, ayan. So for example, bibili ka na ito, click purchase. Meron kang iba't ibang pagpipilian. So pwedeng Emir Cash kung meron ka, pwedeng dollar. So I think gagamit ka dito ng GCash, credit card, or kahit anong pwedeng pangbayad ng cash. Ang pinaka-suggestion ko is gumamit kayo ng Wemix. So bakit daw Wemix yung sinasuggest ko, no? Kasi guys, meron tayong tinatawag na Wemix Plus. So ito yan, yung parang diamond dito. So click mo lang yan. As you can see, 0 yung sa akin kasi hindi ko to nalaman. And yun, late ko na to nalaman guys eh. So ang ginamit kong pambili sa shop kasi guys, karamihan is Emir Cash. Tapos cash talaga. Or yung card, no? So sayang kasi kung Wemix ang ginamit ko is magkakaroon ako nitong Wemix Plus. So para saan nga ba itong Wemix Plus? So meron tayong points dito. So nile-level up to para siyang battle pass. Kada isang gastos mo ng Wemix is isang point. So kung gumastos ka ng 10 points, nile-level up to, which is yung ating Wemix 1 or Wemix Plus 1, magkakaroon ka ng bonus stats. So for example, ito silver gain 10%. Tapos ma-open mo yung Wemix Plus Shop Stage 1. So ito yan. Shop, tapos exchange, tapos itong Wemix Plus. Makikita mo nakalock to sa akin kasi nga wala akong Wemix Plus. So pagka Wemix Plus 1 ka, ma-unlock mo to. So iba pang benefits nito is meron tayong Hall of Gold. So ito yung pinaka-importante para sa akin at sayang talaga kasi hindi ko alam to. Eh di sana meron akong mataas na Wemix Plus kasi medyo malaki-laki na rin yung nagastos natin dito. And ito yung pinakamalaking benefits niya para sa akin, no? Which is itong Hall of Gold kasi weekly, meron kang recharge na 30 minutes. Tapos kapag ka plus 2 ka, meron kang 60 minutes. And nagpapatong yan guys. So for example, dito sa Wemix 2, meron kang 60 minutes, tapos meron ka pang 30 minutes. So in total, kung meron kang Wemix Plus 2, meron kang total of 90 minutes recharge dito sa ating Hall of Gold. And weekly mo yun makukuha. And syempre, additional pa yung makukuha natin weekly kung meron ka nung mismo sa shop na daily benefits, which is yung membership sa Hall of Gold. So titignan natin kung kaya nating makukuha nito or maka-avail. And I think ang pinakasulit dito is hanggang plus 3. Kung kaya nyo, hanggang plus 9. So pwede mo palang click to guys, itong default. Click mo siya para makita mo yung accumulated. So plus 1, plus 2, ayan, magiging ganyan na siya. Plus 3. Ayan, marami naman na siya. Try natin kung plus 9, no? Kung plus 9. So, sa plus 9, meron ka ng plus 15 accuracy, plus 15 evasion, hunting XP, total of 10%, silver gain, 15%, tapos mga Wemix Plus Shop products, ma-unlock mo na. Tapos, itong Hall of Gold natin, guys, as you can see, sobrang dami mo nang makukuhang time doon. So, sulit na sulit siya if ever gagastos ka sa shop. Yun yung re-recommend ko, no, or tip ko sa inyo. Kung gagastos ka na rin lang, gumamit ka ng Wemix para syempre 2 birds in 1 stone tayo. Bukod sa nabili mo na yung gusto mo sa shop, nagkaroon ka pa ng Wemix Plus, which is magkakaroon ka nga ng mga iba't ibang benefits. So yun guys, ang ating tips and tricks. Pero syempre gusto ko lang announce yung ating winner from our last event. So ating last event or giveaway is mamimigay nga tayo nitong Golden Hall Treasure Box NFT. So, meron akong 3 and 3 yung mananalo. So, ito yung mga winners natin. So, gaya nung dati, no, gawin nyo, kontakin nyo ako via Discord or Telegram. And syempre, manghingi ako ng proof na kayo talaga may-ari ng YouTube channel na yon na nag-comment sa atin. And yun, after receiving your message or yung wallet address, ipapasa ko rin naman sa inyo. So, yung 3 na nakaraang nanalo ng ating mga growth packages is nabigay ko na yung mga prizes nila. And yun, congratulations sa mga nanalo at yung nanalo ulit ngayon. So huwag kayong mag-alala guys kasi weekly magkakaroon tayo ng giveaway dito sa Legend of Emir. Kung meron pa akong mga extra NFT na makukuha, baka hindi lang weekly ang gawin natin. Baka magiging 2 times a day or 3 times a day, no, if ever pala rin tayo. So ginagawa ko to para syempre mag-give back to sa ating mga supporters kasi medyo matagal na rin ako sa crypto industry. At yun, tumagal ako dito dahil sa aking mga supporters or followers. And by the way guys, no, if ever hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo sa ating iba't ibang social media channels. So meron akong TikTok, Facebook, Telegram, Twitter, at syempre itong YouTube. And lahat naman ng links natin is nasa description box lang. And by the way guys, no, nag-live din ako paminsan-minsan sa TikTok. Kaya follow nyo ako doon para syempre makita nyo minsan yung live ko doon. So yun, sana nakatulong itong video na to sa inyo para sa tips and tricks natin sa Legend of Emir. If ever naman meron kayong mga questions or clarifications, pwede nyo siyang i-comment down below at sasagutin natin yan either sa comment or sa bago nating video. Yun lang guys, and see you sa ating next video. Ingat!